Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating pong September episode ng Wala Kayo sa Lolo Ko. At Lolo Ko. This is a talk show by and for our lolos and lolas dito po sa Diocese ng Pasig. And we are your hosts. I am Brother Romeo Ojero II. And I am Lola Sol. Since September po ngayon po ang kapanganakan pa ng buwan ng ating mahal na Birheng Maria. Kuya Romeo, meron ka bang experiences na minsan sa buhay mo naging devotee ka at hanggang ngayon ay ginagawa mo pa rin? Ay, marami po. Sobrang dami. Sapagkat po ako po, mismo sa kapanganakon, I was born in July 16, 1994. Alam niyo na edad ko, ha? July 16 is Our Lady of Mount Carmel. Ako rin po ay pinanganak sa isang Marian Hospital, Virgen de los Remedios Hospital sa Pampanga. At tuwing September 8 po, kasi ang aming po lalawigan sa Pampanga ay deboto ng Our Lady of Our Lady of Remedies, Virgen de los Remedios, and Santo Cristo del Perdon. Kaya napakalapit po sa aking puso si Mama Mary. Sapagkat ako rin po ay naging bahagi ng Black Rosary Crusade. Ako po ay bata pa lamang. Ako po ay nayakag ng aming mga masisipag na katekista noon sa aming barangay. Pero Ate Sol, dami ko nang nakwento. Ate Sol, kayo po, ano pong karanasan ninyo sa ating mahal na ina? Maswerte ka, kuya. Kasi bata ka pa lang, na-train ka na agad sa mga ganyan. Kung paano yung pananampalataya. Ako kasi hindi ako lumaki sa pamilyang religious. Para bang sasabihin lang na magsimba ka pag araw ng birthday mo, araw ng Pasko, araw ng Ipinasok ako ng nanay ko sa Pasig Catholic College. PCC. Diyan ako Pasig Catholic College. Nabuksan ang isip ko sa Bible. Mm-hmm. And then, ang gusto ng nanay ko, accountancy. Hate ko ang numbers. Ang gusto ko ay stewardess. Mm-hmm. So, ang grades ko, minsan, tawag doon, kalawet. Minsan nagto 2.5. 2.5. So, wala akong gagawin. Pupunta ako sa katedral. Hihingi ako ng tulong kay Mama Mary. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako para makapasa. Awa ng Diyos, nakapasa naman ako. Ay, salamat kay Maria. At hindi lang yon, kasama ko si mahal na Birheng Maria sa pagpapalaki sa akin 3 anak. Kasi puro lalaki yan. Kasama pa asawa ko, si Lolo Leo. Di 4 na silang lalaki. So wala po kayong anak na Mario kasi deboto kayo kay Maria Wala man lang kayong isang anak na pinangalan kay Maria. Kaya yung lahat ng yan ay inihiling ko sa kanya na lumaki sila, tumanda silang marespetado, magalang, at sila naman ay may kanya-kanya ng buhay at sila ay mga mababiit at mga respetadong tao. Yan ang aking experiences sa pagiging devotee ko. Wala naman nagpari sa mga anak ninyo? Wala. Ay, nako. Sayang. Sayang. Pero iba po talaga ang milagro ng ating mahal na ina sapagkat siya po ay isang ina katulad po ninyo. Sabi nga nila, walang maikukumpara o matutumbasan ang pagmamahal ng isang ina. Sabi nga nila, di ba, kapag kahit hindi sambitin ng anak, ang nararamdaman niya, alam agad ng ina yung pakiramdam ng kanyang anak. Sapagkat 9 na buwan nyo ba naman kami dinala sa sinapupunan po ninyo? Siguro ganun din po yung karanasan ng ating mahal na ina. At bakit siya lang po sa ating po liturhiya, 3 lamang po nagdiriwang na nativity, kapanganakan. Kung titingnan po natin. Una, kapanganakan ni San Juan Bautista. Tama po ba ako? Kung di ako nagkakamali, baka-check tayo ni Father ng ating liturgies ng diocese. Pangalawa ay ang kapanganakan ni Jesus. At pangatlo, kapanganakan ni Maria. Bakit po? Kasi kung hindi umuo ang mahal na ina at hindi niya dinala sa kanyang sinapupunan ng mahal na Jesus, wala tayong kaligtasan. Kaya malaking papel ang ginampanan ng ating mahal na ina. At pinapakita ito na naging tao siya. Katulad din po natin. Anyway, Ate Sol, tayo po ngayon ay Setyembre. Tama-tama ang ating pong mga guests po ngayon ay mga Marian devotee yan. At
talagang tumatawag po sa ating mahal na Birhing Maria. Wag na po tayo magpaligoy-ligoy. Ayan, magpaligoy-ligoy. Atin pong i-welcome po ang ating pong mga guests. At magpapakilala po sila at kung saan sila parokyang kinabibilangan at ang kanilang organisasyon. Hello po sa inyo. Yes po. Magandang hapon po. Ako po si Sister Yoli Makaranas ng Pamayanan ng San Nicolas. Wow, San Nicolas. Ako po yung BEC coordinator at doon. nagpiesta lang kayo. Yes po. Oo, September. Ayan Tama po ba ako? Tsaka isa po akong volunteer catechist ng ating katedral. Ayun. Thank you po. Welcome po sa wala kayo sa lolo at lola ko. Hello po. Kayo naman. Magandang hapon. Ako naman po si Lola Ofi. Ako po ay nagsiserve sa ating katedral bilang sa Family and Light at sa CGA. Ano po yung CGA? Ayun, Catholic Elderly Grandparents. Ayun. Segap. Ayun. Tapos, kasama din po ako sa aming pamayanan bilang representative din naman ng Family and Light. Pwede po kayo mag-shoutout muna kung gusto nyo po, sino po yung mga gusto nyo i-greet muna sa mga nanonood nating mga taga-subaybay. Ikaw, Lola Yoli. Lola Yoli muna. Ako shy. Mga kamag-anak, Siyempre, kapamilya. babatiin ko yung aking mga anak. Lalo na yung aking bunso. Si King Makaranas. Ayun. At siyempre, Ate Opi. Okay na ako. Okay na po kayo. Nahihiya po kayo. Siyempre ako isa-shoutout ko kasi Lola's boy ako eh. Ang aking mahal na lola, lumaki po ako sa lola ko, si Lola Rosario Ferrer. Ayan. Kayo po may gustong kaya nga, Our Lady of the Most Holy Rosary October 8 ang kanyang birthday. Yun. Shout out po sa lahat po ng lola ng Diocese ng Pasig. Ay, siyempre. At sa Family and Life po natin. At siyempre po sa lahat ng mga bumubuo po ng ating mga lolo't lola sa buong Diocese ng Pasig. Ngayon po, pagkwentuhan natin, paano po ba kayo nagsimula, sa pagiging aktibo bilang munang katikista kay Ate, Yoli? Sino po ba naghikayat sa inyo magkatikista? Siguro, kasi ako yung pagiging katikista, noon ko pa, gusto yan. Kaya lang, hindi ako makapagsimula. Ilang beses na akong umattend ng seminar ng katikista. Hindi ko na itutuloy dahil dun sa aking trabaho. Pero nung naging, naging kagawad ako, nagkaroon ako ng time para mag-aral, mag-formation, para maging isang katikista. Ayun. So ito po ay pagboboluntaryo, no? Volunteer lang siya. Kasi dalawa po ang uri ng ating katikista sa diocese, no? Yes po. Meron po tayong full-time. Yung po yung talaga nasa diocese. At pangalawa po yung mga volunteers katulad po ninyo na nagtuturo po sa mga paaralan. Pero may mga formation program din po kayong ginagawa o inaatenan. Ilang years po yun? Ilang buwan po ba yung formation na yon? 1 taon po. 1 taon? Pinagtiyagaan nyo po yun? Opo, pinagtiyagaan ko talaga kasi gusto ko yung magturo sa mga bata. Kahit man lang dun sa aming pamayanan. Tapos eto nga, nakapasa naman ako 1 taon. Nagtiyaga ako, nagtiis ako. Tagal din pala. Tagal, 1 taon na formation. Tapos eto, kakayanin nasa nyo ba school yun? na po ako. Kakayanin. Kasi mahal niya yung ginagawa, di ba? Kapag mahal mo yung gagawin mo, pagtsatsagaan mo siya. Yes po. Kasi sabi ko nga, pangarap ko talaga. Saan po nanggaling yun? Ba't kayo pangarap niyo yung maging katikista? Ano po yung karanasan ninyo na humugot kayo ng lakas doon at naging katikista kayo? Kasi po nung bata pa ako, ayun, bata pa. Anong yung taon mga kaya madre yun? po, doon sa lugar namin po, pumupunta sila, tinuturuan nila kami mga bata ng katikesis. Maganda yan. Tapos pagka yung laging tama yung sagot mo, meron kaming sa kanila, meron silang binibigay na estampita. Estampita. Tuwan-tuwa na po. Nakakolekta po kayo ng estampita. At pinopost nyo sa inyong altar. altar. Gusto ko nung ganun pagka yung Naging siguro inspirasyon ko rin yung mga madre. At buti hindi kayo nagmadre. Hindi po. Baka magulo. Sige, Ate Sol, kayo naman po. Kamustahin natin ang ating guest naman na isa. Paano naman naging Marian devotee ba kayo? Naging devotee ba kayo ng mahal na Birhen?
Oo. Yes po. Kasi di ba sa buhay may asawa, pumapasok talaga yung problema. Oho. So, nagkaroon po ako ng problemang malaki pagka siyempre, lumalapit ako sa mahal na ina, Yes. mahal na ina, ikaw na po yung bahala. Oo. Sa aking pamilya, kasi gusto ko buo ang pamilya ko talaga. Ang mga nanay, ganyan talaga. Ang Opo. takbuhan natin, ang mahal Mahal na Birhen. ina. Opo, Oo. totoo Kasi yan. parang isang puso lang kayo, ng mahal na ina. Si Ate Opie, gusto ko rin malaman, paano po kayo nag-umpisa naman sa family and life movement? Ako naman, nag-start ako sa Family and Life, kasi member ako ng Couples for Christ. CFC. Kasi 'di ba ang Family and Life ay binubuo ng 4 na organization na 'yon. Ano nga po yung apat na yun? Couples for Christ, CFM, CFM, Christian Family Movement, okay. ME, Marriage Encounter, at Oho. saka yung MFC, yung MFC. Mission Families for Christ. Oho. Nung time na 'yon, yung dapat ang a-attend sa Family and Life, yung chapter head namin. Ayaw niya. Ako yung pina-attend niya. Buti umayaw siya. Buti na lang Oo nga, umayaw kung hindi siya. po, Oo. wala kayo dito ngayon. Oo. Tama. Exactly, di ba? Buti na lang ayaw niya. Ako pina-attend. Tapos nung umattend ako, hindi ko alam na ikaw na ang magiging representative sa Family and Life. Tapos doon na ako nag-start na every pre-K na nandun ako, nagpa-facilitate, ganun hanggang sa tumagal na. Ayun. Ano naman ho yung mga experiences nyo sa buhay na talagang marinding-marindi na ang kinapitan nyo yung pagdarasal at yung pagpunta kay mahal na Birhen Maria? Ay, yun po, yung meron po akong isang anak na nag-iisang babae. Nagkasakit po siya. Cancer po. Yun. Doon po talagang, kapit po talaga ako. Laging dinadasal ko, mahal na ina. Alam ko po, nararamdaman nyo yung nararamdaman ko bilang isang ina. Siyempre po talagang dinudulog ko sa kanya yung anak ko. Bagamat yung anak ko, hindi siya nakaligtas. Nag-iisa pong babae yan. Talagang, ang sakit na naramdaman. Paano niyo po hinarap yun? Kasi nagdasal kayo na nagdasal, pero bandang huli, hindi grinant yung panalangin ninyo. Nagtampo po ba kayo kay Mama Mary? Hindi naman ako nagtampo, parang nagtanong lang ako na bakit kaya siya? Kasi mismo yung anak ko nagtanong, Mami, ba't ako? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko rin alam ang sagot. Sabi ko, basta siguro naman kako, may purpose ang Panginoon. Lahat ho yan. At doon yung pumapasok yung pananampalataya, Lola Sol, di ba? Yung kapag sinusubok na yung pananampalataya, na minsan sabi nga ni Pope Francis dati, no, hindi masama magtanong sa Diyos. No? Lalo na kapag may mga bagay tayo, hindi na natin naiintindihan. Pero sa pagtatanong na yun, hindi yun humihinto doon. Kundi lalo tayong pinalalakas ng pananampalataya natin. Opo. Di po ba? Tama. Si Ate Opie, gusto ko malaman, ano ba yung pagsubok? Sumubok, sa iyo, lalo na sa pananampalataya, pagtitiwala kay mahal na ina? Yung kung sa akin, about sa pagsubok, siguro aabot tayo ng mga 1 week. Ay, wag naman po. 30 minutes ang programa natin. Mag-overtime tayo niyan. Baka susunod na episode na yun. Oo. Sa dami ng pagsubok na inabot ko. Pero, ako kasi nag-start ako na maging kay Mama Mary nung nagwo-work ako, mga Dalaga bata ka pa pa nun. o dalaga pa. Doon ako nag-work sa tabi ng Manila Cathedral. Ay, wow. Tapos, para bang sinasabi, may sa akin na doon ako laging nagdadasal. Tapos, naalala ko pa dati, pag nakagawa ako ng kasalanan na medyo mabigat, naglalakad ako ng paluhod doon. Ang haba po nun, ha? Oo, ang haba. Sa Doon ako tuhod nun, naglalakad ng paluhod. Tapos, nagkaasawa ako, dinala ako dito sa Pasig. Kasi sa URC nagtatrabaho asawa ko, kaya Pasig. Mama Mary ulit, Immaculate Conception Conception ulit. naman. Parehas na Mama Immaculate Mary. Conception. Maria Oo. rin ang title. Oo. Tapos, siyempre, bata ako nag-asawa na nagkaroon ako ng anak na sunod-sunod, na siyempre lahat ng hirap nandyan, nag-Mother of Perpetual Health.
Uy, Basta parokya lahat ng namin Mama yun. May, Our Mother Perpetual Help. lahat ng Mama Mary, parang doon ako dinadala. Tapos ngayon, nung nagkaroon ako ng matinding pagsubok, kaya katulad kay Sister Yoli, nagkaroon ako ng cancer. Na-diagnose ako na meron akong cancer, papillary thyroid. Tapos, di ba, before, ang thinking mo, pag may cancer ka, mamamatay ka na. Malapit ka ng... Kunin ni Lord. Iniisip ko, malapit ka ng kunin ni Lord. Iniisip ko, maliliit pa yung mga anak ko. Di ngayon, bagsak ang mundo ko, kumbaga. Sabi ko parang, Lord, parang sayang yung pagdadasal ko. Marami akong santo. Ayokong makakita ng liwanag. Bakit? Sinasara ko yung mga bintana. Nagmukmuk talaga ako. Nawalan ka ng gana. Nawalan na ako ng In-isolate yung sarili nyo, no? In-isolate ko. Tapos, di ba sabi, operahan ako. Di ba bago ka operahan, maraming laboratory. Lumabas pa doon, meron daw akong TV. Ano yun? Nakapatong-patong na po, no? Cancer na, yung may TB cancer ka pa. na. Di ba before ang TB, para kang may... Pandidirihan may- ka. para kang may ketong. Naiiwasan, ano, tita? Ayun, Ayun, na madali ng gamutin niya. Tapos, yung ganong sitwasyon ko, merong pumunta sa amin na, bukluran pa noon Bukluran pa. Sa BEC yan. BEC. Ng BEC. Uy, Father Lito. Tapos, Bukluran. doon niya ako parang kinumbinse. Tapos yung anak ko naman, sumali sa catechesis, binigyan ng form sa couples para umattend sa couples. Doon nag-start yung talagang journey namin sa pananampalataya. Kasi doon kami nag-grow. Pati kami mag-asawa, pati mga anak. Ang mga anak ko nag-start sa kids, youth, hanggang singles. Lola Sol, ang ganda ng kwento niya. Kasi nakaka-relate ako doon. Yung tinawag ka kung saan yung mga Marian title. Ako po, galing ako ng mga dukha. Tapos ngayon, Our Mother Perpetual Help. Sabi ko, Mama, ayaw mo na yata kong pakawalan. Talagang sinusundan mo ako. Pangalawa po, Ate Sol, habang nakikinig ako sa kanya, tinawag siya sa paglilingkod habang dumadaan siya dun sa krisis ng buhay niya, sa kalusugan. Yung down na down ka, tapos parang binibigay lahat sa yung pagsubok parang sinusubukan ka, gaano katatag. Pero hindi siya humindi Kung ako yun, di ba? Kung ikaw may pinagdadaanan ka na sa kalusugan mo, wag na lang kasi unahin ko muna yung kalusugan ko. Pero kayo po hindi no? Nakita natin sa buhay ni Ate Opie yung pursigido pa rin maglingkod. Una, pinanghinaan, pero unti-unti, hindi lang ikaw yung tinawag. Buong pamilya nyo yung naglingkod. At ngayon, andito kayo, buhay. Buhay na buhay. Salamat sa Panginoon. Pero, Ate Sol, gusto kong balikan natin yung kanilang ministry. Kasi, mahalagang ministry ito. Sa Family and Life and sa Segap siya konektado. And at tapos sa katekista naman. Total ngayong buwan po ay buwan ng mga katekista. Yes. Ano po yung hindi niyo makakalimutan sa ilang taon niyo pong pagtuturo bilang katekista sa karanasan niyo sa mga estudyante? Yung talagang medyo nagpalakas ng pananampalataya ninyo na sa karanasan na yun sa pagtuturo sa isang bata. Ayun. Kasi nung bago-bago ako nagtuturo, doon nga nagkasakit yung anak ko na babae. Medyo nahinto ako. Tapos nung pong nawala na siya, doon po ako nagpatuloy. Sa mga bata, kasi yung mga bata masarap sila turuan Kahit na makukulit sila, pag nakita kanila, natatandaan kanila. Teacher, tatawagin kanila. Talagang kahit makukulit, talagang meron pa rin lambing sa mga bata. Doon ko nakita, doon ko naanuhan na talagang magpatuloy ako sa pagiging katekista. Kahit na sabihin pa na medyo hindi na ako ganun kalakas. Sabi ko, talagang pagpapatuloy ko. Bakit medyo emotional po kayo doon nung binabanggit niyo yung hanggat malakas ako, magtuturo ako? Yes po, kasi siyempre maraming mga batang naliligaw ng landas na kailangan din nila. Sa kanila, sa pamilya nila, meron din mga problema sila. Pero pagka minsan yung nararamdaman,
Minsan ninaakap pa ako pagdating ko sa school. Ay, tuwan-tuwa sila. Teacher, si Teacher Yoli, ganyan. Kakaping ka nila. Lalapit silang lahat sa'yo. Talagang yun ang naano ko yung ano ko na babagbag yung damdamin ko. Teacher, parang paano kayo hugot ng lakas, Pero Ate Sol, ikaw? Pero meron akong isang tanong pa. Ano ba yung meron bang dumating sa buhay nyo na naging milagro sa inyo? Na nakapagpabago sa inyo? Para sabi mo nga, di ba, nagkaroon ka nga ng cancer and then naiba yung pananaw mo. Meron pa bang ibang importanteng bagay yung nagbigay ng miracle sa iyo? Pagiging malapit mo sa Ang sa akin, itinuturing kong miracle yung dumaan na ako dun sa proseso. Kasi, di ba, anim kasi ang anak ko. Tapos sunod-sunod sila. Yes. Biruin mo, yung college, may first year college, may fourth year college. 4 yon. Tapos, yung time na yon nagra-radiation. Radiation, tapos every 6 months, whole body scan ako. Ang radiation is, yung pill na iniinom is 25,000. Pwera pa yung hospital bill kasi ina-isolate ako ng 4 days. Sabi ko pa nga, binibiro ko ang asawa ko, sabi ko, yung 25,000 kasya pala sa bibig ko. Kasi iinumin mo, kakaperanggot na gano'n. Iinumin mong gano'n. Yun yung tinuturing kong miracle. Miracle sa'yo. Oo, kasi, bakit meron? Meron kaming panggasto sa mga anak namin. May panggastos ako sa pang-ospital ko. Sabay-sabay kasi yun eh. Bakit meron? Lagi yun meron. Kahit nung naoperahan ako, i-share ko lang, yung naoperahan ako, ang dala namin pera sa ospital is 10,000. Tapos, kailangan ng mga blood donor. Alam mo, yung 10,000 namin, hindi nabawasan. Agos ang pagdating. Ang blood donor, ang dami. Pila pa sila. Kumbaga, parang sobra pa sa kailangan kong You are blessed. dugo. Yes. Yun yung itinuturing kong miracle ng buhay nyo. Naalala ko tuloy yung sinasabi lagi ni Father dito, no? Huwag natin sasabihin wala. Laging meron. Tayo lang kasi nag-iisip na pag wala talaga. Pero hindi na nakikita yung mga small miracles na yun. Yes, Pero mo yun, yung tablet, 25,000, hindi mo maisip na mairaraos nyo. At ngayon, nakasurvive po kayo. O may And hospital aside bill from pa. that, nag-aaral pa yung mga anak. Kaya isang milagro talaga. Tita, kayo po, ano po yung po Sa ninyo? akin, Miracle ngayon lang, experience. recently lang, kasi nga, yung bunso kong anak, na-diagnose siya na multiple myeloma. Yung cancer of the plasma. Ano po ba yun? Sa dugo po ba yun? Po. Sa dugo. Dugo naman. Kasi, yung nananakit laging likod niya, parang laging masakit. Ilang beses siyang balik-balik sa ospital. Ang unang diagnose sa kanya, TB of the bone. Yung pala, misdiagnosed na yung nangyari. Nung huling-huli lang, nung February, pagpunta namin sa Medical City, magpapacheck up lang siya. Kasi may card siya eh. Tapos, sumakit ng gusto talaga yung likod, hindi niya na matiis. Nag-emergency na kami. Tapos, pagdating doon, sabi, pwedeng obserbahan siya, kukumpay na mga ilang araw lang. Tapos sabi ko, sige na. Kahit sabi ko, wala talaga po kaming pera. Yun lang ang himala ng Panginoon na wala kaming pera, napasok kami doon. Inasahan namin may card siya eh. Pero hindi naman po siya. Hindi sapat. Sapat. Tapos, yun po, lang talaga akong, sabi nung doktor niya na, hindi yan ang sakit mo. Kailangan mo ng bone marrow aspiration. Oh my God. Naku po, sabi ko, doktora, wala po talaga kaming pera. Sabi ko, sinasabi ko na po sa inyo, ang totoo. Sige, sabi ni doktora, kaya niyo yan, sabi niya gano'n.
Sige po. Kasi kailangan matukoy kung ano talaga yung sakit eh. Oho. Yun na nga. Yung ginawa na yon, yung proseso na yon, talagang umiiyak ako. Sabi ko, Mama Mary, sabi ko gano'n sa kanya. Talagang tumatawag talaga ako sa mahal na ina. Ikaw na po yung bahala sa amin. Panalangin mo po kami sa ating Panginoon na kung ano mo po yung aming pangangailangan, ibigay sa amin. At yung anak ko po, hindi namin alam. Sabi ko, hindi po namin alam po ano yung sakit niya. Doon po, nung lumabas na yung, nung nandoon na siya sa sa room, naku, parang naririnig ko yung anak ko sumisigaw. Kasi sabi, masakit daw yun. Parang habang nakaupo ako, sabi, pwede po kayo pumasok. Gusto nyo? Sabi sa akin ng doktor. Sabi ko, hindi na po, dito na lang po ako. Kasi natatakot ako. Baka kung ano na naman yun. Yun na nga, nung natapos na nag-iyakan kami mag-ina talaga. Tapos kinabukasan yung result, yun na nga po, cancer of the plasma, sabi ni doktora. Sabi, tigil mo na yung gamot mo. Kasi nagagamot po siya sa TB. Tapos, naku, Diyos ko, ito na naman po, sabi kong ganun. Sa ngayon po, kamusta po siya? Ngayon po, yun po, gumaling talaga sa tulong po ng Panginoon. Sa Diyos. Alam niyo po, laging, yung room namin, nakaharap doon sa Santa Clara. Tuwing umaga yan, pagbangon ko, magdadasal na ako. Naku, Santa Clara. Mahal na ina, sabi kong ganun. Ano po yung pinangako ninyo since kayo po ay grinan o pinakinggan yung mga panalangin ninyo? Ano yung pinangako ninyo sa mahal na ina at kay Jesus? Yun lang po, yung sabi ko, haba sigurong nabubuhay ako, magpapatuloy ako sa paglilingkod hanggang sa kaya ko po. Ayun. Alam ko naman na ibibigay ng Ako Panginoon. naman, wala naman akong pinangako dahil sabi ko, pag nangako ako, kailangan gawin ko yun, di ba? Ang ano ko lang, gagawin ko yung dapat. Pero hindi ako nangangako kasi, di ba, hindi mahirap kang mangako. Wala akong pangako, basta ako tuloy-tuloy mag-serve kahit na ang asawa ko kasi, simula nung nag-retire, naging retarded. Makikita niya to. Hindi, ibig sabihin, simula nung nag-retire siya, ayaw na niyang mag-communicate sa iba. Ayaw na niya mag-serve. Pero dati aktibo po siya. Aktibo siya sa pagsiserve. Ngayon, ayaw na niya mag-serve. Kaya sabi ko, kahit ayaw mo, ako. Ayun pala ang isang pagsubok sa'yo na dapat mong hikayatin mo yung asawa mo na makabalik sa paglilingkod. Yun pala yung may challenge pala sa akin sa ngayon. Oo, ang ganda, no? Kasi habang pinapakinggan ko sila, naramdaman ko yung puso ng isang ina eh. Ano po, di ba? Kasi yung parang nakikita rin natin yung karanasan ni Maria sa buhay natin. Yes, Hindi siya nalalayo, kundi napakalapit niya sa karanasan ng buhay natin. Ano po, kasi siya rin naman, kahit siya rin po ay nakaranas ng ganong karanasan. No? Ang anak niya, nakita niyang pinaparusahan at pinako sa krus. Pero tumindig pa rin siya na may lakas ng loob. No? Sapagkat alam niya, hindi matatapos sa krus ng buhay. So kayo po, ngayon kayo ay naging deboto ng mahal na ina. Paano nyo naipasa yung pagmamahal sa mahal na ina? Sa inyong mga anak, anak at sa apo. Paano nyo yun na kapitbahay, di po ba? Passing on faith, sabi nga, di ba? So yung sa akin, before, yung mga anak ko, nagro-rosary kami. Kasi yung rosary, 6 sila, every day, isa. The next day, yung isa ang namumuno. Ang galing, assignment. May assignment. Talagang... Tapos, pagkatapos namin mag-rosary, binibilog ko sila. Sinasabi ko kung ano yung comment ko sa ginawa nila ngayong araw na ito. Tapos, sila naman tinatanong ko ano comment nila sa akin. Ganon yung ginawa ko. At nag-implement kami ng rules na kailangan 6 o'clock nandito na kayong lahat sa loob ng bahay kasi lahat ng masamang nangyayari sa gabi. Kaya kailangan 6 o'clock na sa loob na kayo ng bahay. Kaya so yun na yung time nyo na nagro-rosaryo kayo. Tapos sa ngayon naman sa apo, di ba kakaiba ang generation ngayon? Marami ng generation yan. Di ba? Ang ginagawa ko naman, pinaparinig ko sa kanila
yung mass sa loob ng bahay. Para naririnig nila nang hindi na ako ang magsasabi. Kasi pag ako ang nagsabi, hindi sila makikinig. Kaya pinaparinig ko. Kaya maririnig ko na lang yon ang yung apo ko sasabihin, Mami, yan ba yung homily ngayon? Alam niya. Tapos, mamaya, magyayaya na yun na magsisimba sila nung tito. Ang galing ng pamamaraan yun, no? Action speaks louder than Pero words. natutuwa ko doon, no? Talaga pinapanood yung misa. Pero baka po pag tinatamad sila, pipiliin nyo yung homily ni Father na about masipag, no? Para magsimag sila. Ganun po ba yun? Kayo naman po, ate. Ayan, kami kasi sa dalawa lang kami sa bahay ng anak ko. Talagang Siya yung may sakit po. siya po yung may sakit. Okay. Ganyan po. Yan nga. Naku, Naging wala ang matindi ang Panginoon. pagsubok po sa inyo, no? Tsaka po talagang sasabihin ko na po na wala kaming pera pero yung pong bill namin nabayaran po. Amen. Talagang sa tulong na rin po ng mga ng ibang ahensya ng ating Gobyerno. Yan po. Sana dyan lang napupunta, no? Hindi nakakita tayo ng maraming pera sa isang kwarto, no? First time kumakita ng ganun, ano po? Pero totoo nga yun na pagka ikaw ay nagsaserve, unahin mo ibibigay muna. at ibubuhos ng Diyos yung grasya at biyaya. Tama, ako sinasabi ko ngayon sa mga piniprekay na, kasi pag nakita mo yung audience mo, di ba, yung tuwan-tuwa sila, yung ano, tinatanong ko sila, nakikita nyo ba sa sarili ko na ako ay may cancer? Wala daw. Nagugulat sila. Wala. Pero, yung sa akin kasi, tuloy-tuloy yung gamutan kasi. Pag tumigil ako, babagsak ako. Kasi, ano na to, lifetime. Lifetime na siya. Oo. Kaya yun yung isa pa rin yun sa pinaka-blessing talaga. Di ba yung sabi ko, kaya kayo mag-serve kayo para maging malakas din kayong katulad ko. Ganda. Ang blessings ay hindi natin nakikita natin, dumadaan sa ating buhay lahat ng pagsubok, pero ang blessings ay tuloy-tuloy na ipinagkakaloob sa atin. Gusto ko silang yung imagine natin na nasa harapan natin si Mama Mary. At gusto ko pong kausapin yun siya ng masinsinan. Ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya, sa estado ng buhay niyo ngayon? Sige po. Kung wari, nasa harapan natin si Mama Mary. Ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya, yung galing sa puso po ninyo? Ako may taus-pusong nagpapasalamat dahil Kausapin niyo siya, Mama Mary. Mama Mary, talagang alam ko po na yung naramdaman ko po sa aking sarili nung ang aking mga anak ay nagkasakit. At talagang damang-dama ko po yung sakit ninyo. Mas masakit po yung kaysa sa aking dinanas. Ngunit talagang napakabuti po ng Panginoon na ako dinudulog ko po sa inyo lahat ng aking panalangin. Dinudulog ko po sa inyo na ibulong niyo po sa ating Panginoon ng lahat ng aking kahilingan para po sa aking mga anak, mga apo, manugang. Hulin na po yung sarili ko. Para lang po, kung ano man po yung tungkulin na ibinigay sa akin, magampanan ko ng tama, mabuti, maayos, at ng may buong pagpapakumbaba. At patuloy po akong magpapasalamat sa iyo, mahal na ina, dahil sa iyo pong pamamagitan sa akin para sa ating Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Kayo naman po. One-on-one with Mary. Ayan. Ako naman, Mama Mary, maraming salamat. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin, yung pagga-guide mo sa akin, yung pagkalinga mo, ramdam na ramdam ko po yun, Mama Mary. Nawa, Mama Mary, ay patuloy niyo po akong yakapin, patuloy niyo pa akong gabayan at patnubayan para pa sa journey ng buhay ko, buhay ng mga pamilya ko, ng mga apo ko, lalo-lalo na yung apo kong ginawa kong akin.
Nawa Mama Mary. Ako kasi ay lahat talagang ibinibigay ko kay Mama Mary. Kahit na pag nagkapera ako ng halimbawa, meron kasi akong kapatid na nahihingian. Pag binigyan niya ako, diretso ko kay Mama Mary. Mama Mary, thank you. Basta lahat ng bagay sa akin, idinidiretso ko kay Mama Mary, Immaculate Conception. Kasi siya lang po talaga ang pinaghugutan ko ng lahat-lahat. Ayun lang. Hey, kuya. Ganda. Makabagbag damdamin ang kasi ano nila. puro cancer narinig ko. Pero oo. naalala ko yung sinabi ni Father Jerry Orbos. Siya ba yung nagsabi niya? We are not dying of cancer. Yes. We are living with cancer. Ano ibig sabihin nun? Pag dumadaan tayo sa pagsubok natin sa buhay, mas lalo nagkakaroon ng kahulugan ang buhay natin. At wag nating hahayaang mamatay yung buhay natin at patayin tayo ng cancer. But we are living meaningfully and joyfully. Correct. Amen. Amen. Ate Sol, ngayon naman, medyo maglaro tayo. Ayan. Let's play a game. Ito ay yung tinatawag nating Once Upon a Time. Wow. Naabutan ko yan. Oo. Ayan. Mayroon po tayo ipa-flash sa monitor po na picture na significant sa inyo. Kwento nyo po kung ano po yung bakit memorable sa inyo po yung picture na yan. Naalala nyo dyan. Tignan nga natin. Ayun. Ano pong meron dyan? Anong nasa likod ng kwento? Ayan po ay healing mass. Ako po ay parang lahat ng mga healing mass nandoon ako. Meron akong naalala, pumunta ako sa kamay ni Jesus. Di ba nakahiwalay yung cancer at yung ibang may sakit? Pumila ako doon sa may cancer. Tapos, ang sabi niya, alis po kayo dyan, may para po yan sa mga may cancer. Tapos sabi ko, may cancer ako. Sabi niya, tiningnan niya ako simula ulo hanggang paa. Pero ito, si Father, bigla na block yung utak ko. Sa kapatid ni Jesus din yan. Si Father Palier din, kasama din yan. Na nag-healing mass din yan. Ayun. Yung nilagyan kami ng olayo sa inyo palad. pong palad. Parang anointing of the Okay sick. po. Okay, susunod. Next Next picture. Ayun. Ay, kainan nito. Oo. Kainan niya. Kanino kaya kainan ito? Ayan naman po ay surprise birthday ng aming kasama sa Family and Life. Na-surprise talaga siya ng mga anak niya. Ayan, mukhang busog na busog po sila. May lechon dyan. Ayun kaya pala. Next. Ayan. Ito, kanino naman ito ko? Kwento. Ayun. Kay Tita Yoli. Kay Tita Yoli. Nung ano po yan, nung New Year. Mm-mm. Kaming lahat po, yung mga anak ko. Ay, kompleto. Yun po yung anak kong may sakit. Aha. Nakahiga siya dahil hindi po siya nakakalakad ng 4 na buwan. Yes po. Pero ngayon ay okay na po siya. Okay na po siya. Praise the Lord. Next. Ayun. Ito po. Ayan. May po yan, certificate po kayo from St. Paul's. Kasi po doon sa, nung ano po yan, nung Good Friday, kinunang kami ng yung kaibigan niya. Na Siete Palabras? Opo, kami po ang naging ano doon sa ina, ang iyong anak. Kasama po ba kayo doon? Kasama po kami doon sa ano po, sa Pasay na... Sa Our Lady of Sorrows Parish? Yes po. Kung saan. Okay po. Ayun nga siya po. ay napili. Doon sa ospital, para rin kaming, kasi meron Divine Mercy. At tapos yung Our Mother Perpetual Help. Yan talaga po talaga ang aking ano. Galing. Yan nandoon yan. Tapos in-interview nila kami, yung mga tanong-tanong. Oo, ang ganda ng kwento no? Talaga. Next, wala na po. Ayun, thank you sa pagbabahagi po ng kwento mula po sa mga litratong inyong nakita. Talaga naman, ang isa siguro tumimo sa akin yung ang lalakas po ng pananampalataya. Yes lang, yes. At yun po yung kapupulutan namin ng aral. At kinapulutan ng aral ng ating manonood. Kayo, yes. Ate yun. Despite na merong sakit, si Tito Opie, may sakit ang anak niya, pero tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo nila sa ating simbahan, sa ating
Talagang paglilingkod. walang sakit Oo. ang makakaawat sa atin sa paglilingkod sa Diyos. At sana po ay mas marami pang maka-inspire sa kwento ninyo at maglingkod sa ating simbahan at sa Santa Iglesia. So bago po tayo magtapos, Tita, meron po ba kayong message sa ating po mga tagapagtangkilik at manonood? Kayo po, baka po may mga mensahe po kayo. Sige po. Sa akin, Take siguro, away. Yeah. patuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon para anumang pagsubok po ang dumating, alam natin na nandiyan ang Panginoon Amen. lagi. Hindi tayo iniiwan. Yes po. Lagi niya tayong niyayakap. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, Yes. nandyan siya. Yes. Siya hindi siya nagkulang talaga. Amen. Thank you. Next po. Sa akin naman po, sa pagsiserve, kasi ito ang kadalasan kong naririnig, na lahat ng mga nagsiserve ay hindi naman perpekto. Tao pa rin tayo. 'Di ba? Marami kasing namimintas. Pero sa pagsiserve kasi parang doon ka nagiging malakas eh. Hindi perpekto yung nagsiserve, pero doon ka nagiging malakas. 'Di ba? Sabi nga, lahat ng kahinaan nandyan sa'yo, pero papalakasin ka nung pananampalataya mo, yung lahat ng naririnig mo doon sa pagsiserve mo, yun yung nagbibigay lakas sa'yo. Diba? Yes, Yung- ito, Opi. You cannot ganda. please everyone, sabi pero nga. gusto kong i-add doon, no? Sabi nga doon sa isang kataga, sabi, the Lord does not call the qualified, but He qualifies the called. Yes. So tayo po, Correct. walang perpekto, pero pinagsusumikapan po Amen. nating maging banal. Again po, maraming salamat sa Maraming ating po salamat mga po sa lola na inyo. nakasama Yes, natin ngayong episode na ito at maraming po tayong natutunan. At Ate Sol, meron po ba kayong paalala? Ayan, sa ating Panoorin nyo ang susunod na Ayun, episode. kailan kaya yan? Ngayong October. October, month of the Most Holy Yes, Rosary o Rosary Month. At again, maraming salamat po for being with us dito po sa ating programang Kaya kita-kita kids po tayo sa susunod na episode. dito ng sa Wala Kayo sa Lolo Ko at Lola Ko. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. God bless.